Sophomores, may tsansa ba ang next led at galleries o tanking na lang para sa rookie draft? Pero kaya nakaviads, huwag kalimutang mag-subscribe, tingin notification bell para get kayo dito sa ating channel. The sophomores? Well, pag sinabi nating sophomores, sila yung mga nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Yun bang natapos na nila ang freshman year nila? Well, yan ang tampok natin dito sa ating PVL team preview dahil iaanalisa at pag-uusapan natin ang mga so-called sophomore teams ng PVL na NX-led Chameleons at Galleries Tower High Risers. May tsansa ba ang mga teams na ito ngayong taon? Well, may tsansa naman ngayong taon pero honestly mukhang walang tsansa this conference. Himayin natin yan. Una, medyo malabo talaga ang tsansa ng dalawang teams na ito umabot ng Final Four ngayong conference. Parehong masasabi nating mediocre ang lineup ng dalawang koponan na ito, which speaks of their youth sa professional scene. Ang next led, we may praise Coach Taka Minoa, pero sa volleyball, hindi naman mananalo ang isang koponan na magaling lang ang coach. Dapat magaling din ang players nito. Looking at the Chameleons lineup, medyo mababaw pa talaga ito na makipagsabayan sa mga bigating teams. Yes, maganda ang sistema ng koponan pero di ibig sabihin nito ay mapapatumba na nila ang mga higanting koponan tulad ng Creamline, Chocomucho, Signal, Petrogas, Cherry at even PLDT at marami pang iba. Lalo pa ngayon na maugong na hindi nga makakalaro si Ivy Lacsina na isa pa man sana sa biggest asset ng koponan. Ngunit mababangko dahil umano sa kanyang injury. Not unless makakabalik agad sa aksyon si Ivy bago matapos ang eliminations dahil mas maging interesting ang bakbakan dahil may tsansang pumalag ang Chameleons. Nakakapagtaka nga na sa salapi at kakayanang mag-recruit ng NX-led lalo na ang mother company nila na Akari ay hindi sila nabibigyan ng iba pang recruits mula sa free agent markets. Parang mas napunta pa ang top recruits sa sister team nilang Akari. Sana naman hindi mapagkaitan ng budget ang NX-led dahil napakalaki ng potensyal na team na ito under Coach Taka. Sa kabilang dako, halos ganyan din ang sinasapit ng Galleries Tower team. Hindi rin gaano kalalim ang lineup ng High Risers which lessens their chances even more to enter the Final Four. Although meron namang mga bright spots ang Galleries team tulad na lang nila Grace Bombita, RJ Doromal at ang bagong recruit nila na si Shola Alvarez. Sila ang pwedeng hasain at hubugin ang koponan na ito na magiging asset ni rin nila in the future. Imagine, kumpleto na ang dalawang open at one opposite mo kung mapapahusay mo ang mga players na ito. May mahusay rin silang floor general na Liza Eroa na proven na ang galing bilang libero. Pero overall, kulang na kulang pa rin talaga kumpara sa ibang mga top teams ng liga. Ngayon, para naman hindi puro disadvantage ng team ang ating maitatampok, ibigay naman natin ang bright spot nila kahit hindi sila mag-Final Four. At iyon ang PVL Rookie Draft. Yes, dahil sila ay maaaring mapabilang sa lower ranked teams, sila naman ang may advantage pagdating sa top picks ng Rookie Draft. Ibig sabihin, sila ang mga koponan na may mas maraming pagkakataon na makuha ang mga top players mula sa collegiate scene na magpapadraft ngayong taon. Dito nila kailangan bumawi upang mas makakuha sila ng malalakas na players at bata mula sa UAP o NCAA na pwede lang i-develop and who knows, baka magdala sa kanila in the future sa tugatog ng tagumpay. Sa basketball, tinatawag nitong tanking o yun bang hindi nila masyado hinuhusayan sa mismo mga laro pagdating. Pero pagdating sa draft system, sila ang nakakakuha ng top picks. Doon sila bumabawi in terms of talent na kanilang masusulot. Kaya mga kaviyad, saan nyo nakikita ang next led at galleries? Comment down below. So throughout, we had to for support this channel. Please subscribe, notification bell to be updated on the coming videos.